Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Ayan na, galit na galit na. Unless papalitan niya ako dito. So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa Natatawa isip na yung mga niya, reporter, oh. patain niya na yung nasa isip niya. Anong patain? Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Agoy, Auntie Claire, ano nangyari Grabe pa sa'yo dito? Pikon na pikon eh, yung patain, naging patayin na. Ano? May nangyari ho sa Malacanang. Ito, ikikwento ko na sa inyo. May malupit na nangyari sa Malacanang. Ay, nako. Meron pong ano dun, umiiyak. As in, pikon na pikon. Gigil na gigil. Gustong manakit. No wonder, ganun din yung mga troll nila eh. No wonder. Ito. Panoorin Good niyo. afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayaring insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez. Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Para No wonder eh. Kaya ganito to. Kasi magulo rin yung presidente nito eh. Kaya ganito to. Pati ba naman yung mga ganyang laptop eh, pinag-uusapan pa. Grabe yung professionalism nito. hindi Napakataas. siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Nagtataka daw siya ba't ini-interview si Rize. Tandaan mo, ano yan eh, minority leader yan eh, sa Kamara. Minority leader, alam mo ba ibig sabihin nun? Ngayon, ex-minority leader na siya kasi nga po, dahil sa tinanggal siya nung nagsalita siya laban kay Marcos. So ibig sabihin, very relevant yung sinasabi niya. Again ha, ito si Erice, dilawan to ha, para sa kaalaman ninyo. Hindi ito maka Duterte, pero bakit natin in-interview sa Vox Populi? Kasi nga po, dahil gusto natin marinig ang panig ng lahat ng tao. Whether you are against VP Sara Duterte or you are not for her, okay lang. As long as sabihin mo yung totoo, ano yung nangyayari sa bayan natin? Ano yung nangyayari? Di ba? Hindi yung gano'n na lang na, hindi, kasi hindi dapat yun i-interview. Ang kanya mga sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito, at isa siya sa public servant, at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Yan. Alam mo, itong hilig nitong sabihin eh. Ito, di ba? Yan din na sinabi niya dun sa isang sinagot niya. Si Magalong. Sinabi niya, nag-imbestiga si Magalong. Nalaman niya na may ganito.
bakit hindi siya nagdemanda? May ginawa na ba siya? Gago. Hindi nila trabaho yon. Trabaho nyo yon. Kaya sila pumupuna, trabaho ninyo. Nagigets nyo ba? Trabaho po ninyo yun. Trabaho ng executive. Kung ayaw mong questionin ng Pangulo mo, abay bumaba na lang siya dyan, iba na lang. Hindi ko nga magets meron pa isang congressman, hinahanap si VP Sara Duterte, nasa dahig daw, kalagitnaan ng bagyo. Bakit? Siya bang lulutas ng problema ng bagyo? Problema ng baha? Manggagago pala kayo eh. Ang lulutas ng problema ay yung presidente. Yung mga investigasyon, nag-imbestiga lang si Magalong dahil part ng trabaho niya yun, kinuha siya. Actually, sinabi nyo nga, consultant lang eh. So, hindi siya ang magdidemanda. Ang sinabi dito ni Magalong mismo, sinagot niya ito eh. Sabi ni Magalong, hindi ko trabaho yan, trabaho nila yan. Bakit siya ang pagdidemanda? Ay para bagang ang sinabi pa nga niya, kunwari may reklamo ka sa kumpanya, may irereklamo ka, sasabihin sa'yo ng boss mo, eh bakit hindi mo i-demanda? Bakit hindi ikaw gumawa ng solusyon? Hindi pwedeng ganun. Trabaho ng iba'y nirereklamo mo eh. 'Di ba? Halimbawa, yung supervisor mo, mali-mali yung binibigay sa yung data na kailangan mo sana doon para magawa mo yung trabaho mo. Alam naman sabihin mo sa supervisor mo, "Shh, tabi nga, ako na nga lang gagawa ng data." Trabaho niya yun eh. So irereklamo mo ngayon siya doon sa head ng kumpanya nyo, sa human resource. Sasabihin ninyo, "Sir, ma'am, ito pong supervisor ko kasi hindi ginagawa yung trabaho, tuloy nagkakamali-mali dito sa baba." That is the right way. Hindi mo i-confront yung pinaka-ano mo. Dediretso ka ngayon doon sa boss para sabihin na, ito kasi, para siya mag-aayos. Eto na naman si Erice. Pinupuna yung investigasyon. Anong magagawa ni Erice? Hawak niya ba yung mga investigator? Hawak niya ba yung mga pagpaparusa? Hawak niya ba ang DPWH? Hawak niya ba yung executive secretary? Anak na naman ng weteng Claire Castro, para kang tanga lang eh. Sa totoo lang para kang siraulo na. Siraulo ka ba? Ay ako nagtatanong lang Medyo yung mga hirit mo talagang ewan ko sa'yo. Wala na sa lugar eh. Sobrang wala na sa lugar yung hirit mo. Sa totoo lang, Ito, tuloy natin. Anak ng weteng, kakainit ng ulo ito. Nakakainit talaga ng ulo itong si Auntie Claire. Talagang pag ito, kung ako ang nanay nito, tatay nito, hindi ko talaga ito palalabasin ng bahay para hindi makapagperwisyo ng mga tao. Hindi totoo Kung ako tatay nito, ay, doon ka na lang sa sa kwarto, wag ka nang lalabas para hindi ka makaperwisyo ng ibang tao. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Lupit ng Huwag siyang analogy mo. magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Ayan na, galit na galit na. Unless papalitan niya ako dito. So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa Natatawa isip na yung mga niya, reporter, patain niya na yung nasa isip niya. Anong patain? Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Agoy, Auntie Claire, ano nangyari Grabe pa sa'yo dito? Pikon na pikon yung patain, naging patayin na.
Ano ba talaga, te? Ano ba talaga, te? Parang awa mo na. Ano na sinasabi mo? Anak ka ng wete. Ulitin natin, ha? Doon sa part na, oh, ingay na nagtutuligsa. Gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng sabi kasi ni, ni Erice, I don't think he can afford daw, to jail Romualdez. Ibig sabihin, he is giving an opinion. Hindi ibig sabihin tagapagsalita na siya. Nagbibigay siya ng opinion base sa mga nakikita niya na galawan ni Marcos. Opinion yun eh. Kanya yun. Wala kang pakialam dun. Hindi niya sinabing, sabi ni BBM, hindi niya ikukulong. Paano naging spokesperson? Parang awa mo na, Auntie Claire, what is happening to you? Ay nako, what is happening to you? diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Pikon na pikon, no? Nakataas ang kilay, pikon na pikon si Auntie Claire. Grabe, grabe. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Bakit? Ano Dahil ako papalitan lang. niya ako dito? Ako lang ang spokesperson. So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patain? Ano patain? Patayin Patain? niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Patain! Hayop yan. Patain mo na. Sinabi pa niya, Mm. at sinunggandahan, nitong si Lord. Hindi Lord Byron yan, ha? Linawin ko lang. Una sinabi ni Congressman Edice, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Edice, dahil laglagan na yan. Nako. Si Congressman Edice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Bakit? Kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga. Ayun na. Naiiyak na. Mahirap sumagot. Nanginginig na boses niya. Nanginginig na. Nanginginig na boses niya. Pambihirang buhay ng rin. puro intriga. Hindi tayo dapat, tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamidya. So patungkol kay Po may update ng Ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon. sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil meron di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retrap ng 4 na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, Tingnan nyo na.
Nakikita ninyo? Ang pinalalabas? Pinalalabas, kasalanan pa pala nung Maleta Boys. Bakit hindi nakakasuhan si Romualdez? Tama, si Speaker Romualdez. Dahil daw, bumawi yung Maleta Boys, ayan. Na-disappoint daw si Ombudsman. Patay tayo dyan, mga kababayan. May palusot na sila. Ibang level ka talaga, Auntie Claire. Ibang level ka. Kasalanan na ng ibang tao. Alam mo, hirap maging asawa nito. Sa totoo lang. Eto, sigurado ako, marami mga kalalakihan dyan na nanonood na makaka-relate sa sinasabi ko. Mahirap magkaroon ng asawa na laging tama, ikaw lagi ang mali. Alam mo yon? Kaya ako gusto ko na lang mabuhay na mag-isa eh. Bakit? Kasi ganyan, sorry to say pero karamihan sa kababaihan, lagi silang tama at ikaw ang laging mali. Uy, Banat Bay, grabe naman controversial statement mo naman na yan. Tanong niyo sa mga mag-aasawa, di ba? Tanong niyo sa mga mag-aasawa, lagi na lang niya, mga kababaihan, lagi sila ang tama. Pag umiyak na yan, patay ka na. Pag yan, nagsisigaw, patay ka na, di ba? Kaya nga meron tayong mga samahan na mga takusa eh. Alam mo yung mga takusa? Alam ko yan. Yung marami sa mga banateros. Ang tatapang bumanat, pero pagkasa-asawa, wala na. Banat ba, binabanata, pati mga kasama, no? Ganun talaga. Ganun kami sa Banateros eh. Hindi kami papakit-pakit eh. Talagang real talk kami. Pag sinabi na real talk talaga eh. Di ba? Kasi, totoo lang mahirap talaga ang katulad ni Auntie Claire. Kaya kawaway asawa nito kung meron mang asawa to. Mantakin mo pino-point out na ni Erice kung ano yung problema. Tapos nagsalita na yung presidente. Sabi niya, nalulungkot ako. May padrama-drama pa siya. Nalulungkot ako kasi yung kamag-anak ko makukulong, madidemanda. Hindi pala makukulong, madidemanda. Madidemanda, gumaganyan-ganyan si BBM. Di tuwang-tuwa naman yung mga ulul na palakpak ng palakpak. Tingnan mo na, may ginagawa si BBM. Pero pagdating ng ilang araw, kasalanan kasi ng mga bumaligtad na Marines yan. Wala tuloy tayong mga kuwang ebidensya against kay Romualdez. Tingnan nyo na, ano nangyari. Tapos, kung may alam kayo, ba't di nyo ibigay? Ang nagsabi, hindi kami. Ang nagsabi yung nagbabayad sa'yo. Oo, yun ang nagsabi, hindi kami. Kung sino yung pinuno nyo, yan ang nagsabi na ipakukulong niya si Romualdez. Tapos ituturo mo sa amin, asan ang ebidensya nyo? Ba't di nyo ibigay sa amin? Okay ka lang. Sa tamang ulirat ka ba, pre? Kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Last na lang po, Yusek. Sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2027 budget. Pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda. Kaya daw nakangangalang sa ayuda yung mga tao. And yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure. Oo, ayaw din naman niyang, what's the word again? Ayaw niyang? Ayaw daw po niyang husgahan Okay, yung okay. 2027 budget. Tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan. So in other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan? Hindi ba niya napanood mismo yung video? So ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino?
At hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta. So tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats sa revised penal code. At hindi siya naniniwala sa 2026 GAA. Tandaan natin, puro ayuda. Yung ibang mga mambabatas at ibang mga kababayan, sasabihin nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Irice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Irice na hindi po lahat ng kanyang sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. Ang binigay po ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon, infrastructure, disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay proper? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Secrex, ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na kada bigas, ay kada kilo na bigas, yan ba ay hindi para sa ayuda? Yung LGSF na binibigay para sa mga local government units, hindi ba ito para sa ayuda? Kapag ka nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna.